Magandang araw mga ka-agri. Ayan. So welcome back po ulit sa ating YouTube channel and syempre sa ating Facebook page. Ayan. So siguro ay maraming nagtatanong sa inyo kung ako nga po ba ay tutuloy pa sa ibang bansa or sa bansang Taiwan. Ayan. So sa mga hindi pa po nakakalam mga ka-agri, sa mga hindi pa nakakalam ng chika, ng chismis, ayan. So ako po ay galing po ng Taiwan mga ka-agri, ano. So 3 years po tayo doon at natapos natin yung kontrata natin. At tayo ay uuwi lang po natin last February 2023. Ayan. At sabi ko nga kay Mrs. ay hanggat tayo ay meron pang naipon na pera ay tayo mag business. Ayan. So magtayo tayo ng ng tawag dito, ng pagkakakitaan dahil syempre wala akong trabaho. Ay siya meron tawag dito, nagtuturo ng mga Japanese online teacher. Ayan. So sabi ko ay kami ay mag business muna. So ang naisip namin gawin ay kami magtinda-tinda dun sa kalapit ng tindahan ni Mama dahil may doon, may pwesto pang isa. So nagtinda kami ng fishball kikiam, mayroon pa kaming mga shake doon. Ayan, so may mga tininda pa kaming dishwashing liquid mga ka-agri. Ayan, meron pang car wash shampoo. Tinry namin iyon at sabi ko nga kahit pa paano ay meron tayong income. Ayan, so nagtry kami ng dishwashing liquid. Medyo naging okay naman yung iba. Tapos may nakigaya. Syempre kumunti na yung customer namin. Tapos yun, nag-fishball kikiam. Ay syempre alam nyo naman mga Pinoy, may nakigaya ulit. So tinigil na namin. At nung time na ito mga ka-agri ay wala pa itong hindi pa namin napag-uusapan itong farm na ito kung anong gagawin namin. So ang ginawa namin, bumili kami ng ng printer. Yan, mayroon kaming Xerox print scan dun sa tindahan. So yun naman, gumagana pa yun. Nagpi-print pa naman ako pagka nakakataon na ako nandoon sa bahay. At ano pa ba? Yun, syempre yung sinabi ko kay Mrs. no na kami mag-aalaga ng baboy. Ay, ng baboy. Kami mag-aalaga ng manok. Ayan. So dahil si Mrs. kasi dati noon ay nag-alaga na ng manok at syempre naging busy, nagkaroon ng mga dumami yung estudyante niya na tinuturuan ng mga Japanese, hindi na naituloy. So sabi ko kay Mrs. pag-uwi natin, tsaka natin itutuloy. Mas malaki pa. So ang inaalagaan niya dati is 35 heads to 50. Hindi ko alam kung nag-50 siya. Tapos ngayon nung dumating ako, nag-alaga kami ng 50 heads hanggang ngayon 100 heads na yung inaalagaan namin. So wali 200 po pala dahil yung dalawang pitak na yun is tig 100. So 200 po yung inaalagaan namin ngayon na manok. Ayan. So yun na nga, marami kaming tinry na na business dahil sabi ko nga kailangan nating may pagkakakitaan. So ang ginawa namin, nag-try and error kami. Ayan. So dineclutter na namin yung iba. Ayan. So ibig sabihin na dineclutter din, ibig sabihin binawasan. Ayan, tinanggal namin dahil wala nang iba mag-aasikaso. At syempre yung pagtitinda ng fishball kikiam, kailangan mo nakapokus doon. Hindi naman pwedeng nandito ako sa farm tapos may nagtitinda doon, ay hindi ko naman pwedeng hatiin yung katawan ko. So ang ginawa namin, tinigilan muna namin yung fishball kikiam tapos yung shake. At sabi ko nga ay kailangan natin ng mag-focus muna sa isa or sa dalawa na business na kailangan nating matuunan ng pansin para kahit paano ay makita natin na merong improvement. Ayan. So nung una, sinabi ko kay Mrs. ito na sabi ko ipapatraktor namin itong looban na sinabi ko rin kay Papa, which is nag-agree naman si Papa. Yun lang dalawa ni Mama tsaka ni Mrs. ang hindi. Dahil delikado daw, walang masyadong tao dito, walang masyadong bahay, baka daw lang nakawin or baka daw lang pakialman yung mga tanim natin dito na mga gulay. Mahabang pakiusapan pa yung nangyari. Ayan, so yun na nga, sa madalit sabi ay naging kumaga man ay naging matagumpay naman yung plano natin. Napatraktor natin itong looban at nakapagsimula tayo na magtanim. Ayan, so nung kami ay nag-uusap pala ni Mrs. ay ako yung order na ng mga plastic mulch mga ka-agri. So matuloy man o hindi ay talagang matutuloy dahil meron ng order akong mga plastic, yung mga ganito mga ka-agri. Ayan yung plastic mulch natin. In-order ko na yun sa Shopee. Nasa nasa 17 yung 400 meters na yan. Ayan, so
Sabi sa akin ni Mrs. Oh, may order ka na palang plastic mulch, hindi pa naman ako pumapayag na parado mo itong itong looban. Sabi sa akin. Sabi ko, basta walang matutuloy ito kung matutuloy, dahil syempre gusto ko, dahil ito yung natin, dito tayo magiging masaya ayan, sa pagtatanim. Kaya wala na nagawa si Mrs. kundi umuo na laang. Ayan. So sa madalit sabi, ay ang naging business na laang namin ni Mrs. na pinagkakakitaan namin ngayon is yung manok. Tapos itong mga farm natin, itong mga tanim nating gulay. Tapos syempre yung ating print and xerox ini-scan doon sa tindahan. Tapos syempre yung ating minsan nagka-cash in, cash out tayo. Ayan, pagka mayroong available na pera. Ayan. So, yun lang naman at ilan po yung kwento mga kaagri kung paano naging nabuo itong itong farm na ito. Ayan. So kung paano na nagsimula itong pagtatanim natin dito. Ayan. So maraming kwento, marami kaming nilet go na, dahil sabi ko nga sa inyo ay mahirap pagka masyadong marami, dahil hindi ka makakapag-focus sa isa or sa dalawa na business. So hindi mo makikita yung improvement na ay kumikita ba ito, okay ba itong tong business na ito or hindi, dahil siya sobrang dami. Syempre nahati-hati, naghahalo-halo yung pera na pumapasok, yung pera na lumalabas, so hindi natin alam. So the best talaga dito is meron tayong listahan. Ayan, so katulad nung pinakita ko sa inyo nung nakaraan mga ka-agri, talagang lahat ng mga ginagastos sa atin dito sa farm, lahat ng income natin, lahat ng pera na pumapasok at lumalabas is nakalista. So kaya nakikita ko na okay naman yung dito, yung naging outcome ng ating pagtatanim-tanim. So yun lang po muna mga ka-agri at tayo ay humaba na. Ayan, so sana ay nalaman nyo yung istorya kung ano yung pinagdaanan ng farm na ito bago nagsimula. Ayan, so yun lang po, maraming salamat po sa panonood at huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated pag mag-upload tayo ng mga panibagong videos about agriculture and farming. Ayan. So shoutout nga po pala sa mga nagpapa-shoutout ngayon. So shoutout kay kumaring Berry Junicio na nasa Laguna ngayon. Ayan, kumare, shoutout sa inyo. Ingat kayo ng mga anak mo at syempre sa inaanak ko rin. May inaanak na naman ako, nung nakaraan may inaanak din ako. Ayan. So and shoutout din pala kay JP na dati naming sakristan sa Carmelo, na hindi ko alam kung nasaan na ngayon. Shoutout sa iyo kapatid, mag-ingat ka palagi, gabayan ka lagi ng pong may kapal. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.